Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, kahit mabagal yung andar niya, nakakarinig siya ng ingay, pakinggan niyo. Ayun. Ayun. Teka. Hop, Tas patras, gano'n din. Hop. Atras mo. atras. Oh, meron din. Sige. Sige, abante. Para sa kabila. Lilipat ako sa kabilang side mga boss. Diyan ko naman siya pakikinggan. Parang nasa gitna kasi yung tunog eh. Wala. Dito eh. Sige, patas niya tayo. Pinabuksan ko itong hood mga boss, tapos papaandarin ko yan na nakabukas itong hood. Dahil nga ang suspect ko dito is galing sa transmission Sige, yung ingay. abante. Sige. Patay, transmission ah. Sige. Transmission. At para sigurado, inangat ko itong gulong, tapos pina-start ko itong makina, tsaka ako ngayon ipinalagay sa drive para marinig ko yung ingay. Whoop! Okay na, sa transmission yung maingay. I-check ko sana yung oil dito sa dipstick. Naalala ko wala nga palang dipstick ito, kaya dito ko nag-check sa radiator. Pwede kasi naghalo na yung langis sa tubig dito sa transmission. O di ba nakita nyo, nagkulay gatas na itong tubig niya dito sa radiator. Yan ang naging dahilan mga boss, kaya nagkaroon siya ng ingay sa transmission. At yan naman ay dahil sa transmission oil cooler niya. Bumigay na yung pyesa, kaya yung tubig dito sa radiator at yung langis naman ng transmission is nagmix na sila. Ang masakit lang na problema nito mga boss, yung paghalo ng tubig dito sa transmission. Pwedeng magkaroon ng problema yung transmission pag ganyan. Siyempre, dapat langis ang dumadaan dyan nahaluan siya ng tubig. Kaya pwedeng magkaroon ng problema yan sa transmission. Sana nga lang makuha ko sa flashing itong transmission. Ang ibig kong sabihin, kapag napalitan ko na siya ng bagong fluid, sana mawala yung ingay na lumabas dito sa transmission. Sa pagtanggal ng transmission oil cooler mga boss, kailangan kong tanggalin itong battery. Para maluwag akong makakilos, ganon din itong air filter cover niya, tatanggalin ko rin yan. Yung inlet hose dito sa throttle body, tatanggalin ko rin yan. Yun nga ang dahilan ko para maluwag akong makakilos. Ayoko kasi ng may abala. Ang katwiran ko kasi, kaunting pagod lang naman yan. Para mas maging maayos yung paggawa, alisin ang abala. Ganun lang naman yan Ayon kay customer, wala daw itong salinan ng langis. Ini-inject daw ang langis sa paglagay dito. Sabi ko meron yan nandito sa gilid. Kaya tinanggal ko itong gulong, pati itong cover dito sa makina sa ilalim, tatanggalin ko rin yan. Una sa lahat, para wala ding abala, pag tinanggal ko itong oil pan sa transmission, at ito yung drain plug niya mga boss, yan tinuro ko, yung 24 na plug. Pero mamaya na yan, dito muna ako sa ilalim mga boss, para matanggal ko itong iba pang cover. Sa pagtanggal ko kasi yan mga boss, kung makikita nyo, ayan maka-alarm siya Kaya talagang komplikado gawin itong sasakyan mga boss. Tingnan nyo naman, ginamitan ng alarm yan, alarm bre. Kaya pag ganyan mga boss, matuto kayo mag-ingat para di kayo masugatan. Tinanggal ko itong cover mga boss dahil tatanggalin ko itong drain plug niya. Sigurado naman ako naghalo na yung langis at tubig niyan dito sa transmission galing sa radiator. Gamit yung Allen wrench mga boss, luwagan ko itong drain plug niya. Dahil naluwagan ko na itong drain plug mga boss, kakamay ko na yan para tuluyan kong tanggalin itong drain plug niya. Kaya lang, walang tumulo. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, yung nagle-level dito sa oil, tatanggalin ko yun. Plastic yun mga boss, gamit yung Allen wrench. Tatanggalin ko yan kung makikita nyo. Ayan, yung plastic na yan mga boss, ang magiging level mo pag nagsaling ka ng fluid dito sa transmission. Kaya lang, ang problema, walang tumulo na fluid dito sa transmission. Pero, hindi ibig sabihin mga boss, wala na siyang oil. Meron pa rin yan. Tanggalin ko muna itong clamp dito sa radiator hose niya. Tapos yung drain plug ng radiator, tatanggalin ko rin. Dahil nga sa itong radiator mga boss, naghalo dyan yung langis at tubig. Kaya mas mabilis malinis yan kapag tinanggal ko itong radiator. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko itong 2 bolt dito sa bracket ng radiator. Sa ganitong sasakyan naman mga boss, pag tinanggal mo itong radiator niya, ang tatanggalin mo lang naman dyan yung mga nakakapit. Unang-una yung 2 hose ng radiator, yung upper tsaka lower. Pati yung hose dito sa coolant reservoir, tatanggalin nyo yun.
Ang medyo mahirap lang naman tanggalin dyan is itong lower hose dito sa radiator niya. Medyo masikip dyan mga boss eh. Kaya sasamahan mo siya ng kaunting tiyaga. Gagamit ka lang naman dyan ng plier para sa clamp nitong hose. Pag nailihis mo na yung clamp niyan mga boss, pwede mo nang hatakin itong hose para bumitaw siya dito sa radiator mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong radiator mo. Iangat mo yan mga boss dahan-dahan. Tsaka mo ngayon isunod sa tatanggalin itong auxiliary fan mo. Ganon din mga boss, iangat mo lang yan dahan-dahan. O matatanggal mo na itong auxiliary fan mo. At yung radiator naman, pinalinis ko na dun sa driver. At dito na ako ngayon sa transmission oil cooler niya mga boss. Siya nga pala mga boss, kung mapapansin nyo na ibalik itong inlet hose dito sa throttle body, pati yung cover ng air filter, pati itong battery. Kasi nga mga boss, nang chinek up ko itong sasakyan is hapon na nun. Tapos wala pang pyesa, naghanap pa si customer. Kaya ibinalik ko muna yung mga tinanggal ko. Como ngayon meron nang nakuhang pyesa si customer, surplus nga lang, pero original naman, umpisa na ako sa trabaho. At kung makikita nyo, tinatanggal ko na yung mga hose dito sa oil cooler. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 12. Tatanggalin ko naman yung 3 bolt na nakalagay dito sa oil cooler para mapalitan ko na itong oil cooler nya. Kung mapapansin nyo, yung pwesto ng mga bolt mga boss, dito sa taas, meron siyang 2 bolt na number 12. Tapos sa ilalim ng oil cooler, meron siyang 1 bolt. Kaya sabi ko sa inyo, 3 bolt lang naman ang tatanggalin nyo dito sa transmission oil cooler pag kayo ang gagawa. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, kung mapapansin nyo, yung mga hose na nakalagay dito sa oil cooler nyo, nakatapat naman yan, kaya hindi kayo maliligaw. Pag inilagay nyo na yung ipapalit nyo na transmission oil cooler. At dahil nga sa natanggal ko na yung 3 bolt na nakalagay dito sa oil cooler mga boss, may aangat ko na ngayon itong oil cooler, kaya lang meron pang isang nakalagay na hose. Kaya gagamit ka dyan ng plier para mailihis mo itong clamp na umiipit dito sa hose. Dahil nailihis mo na itong clamp, pwede mo nang bunutin itong hose dito sa oil cooler mo. Ito na siya mga boss, natanggal ko na. At dahil nga sa napakamahal ng bago nito mga boss, tapos wala pang makuha si customer na available, at dahil nga sa kailangan niya rin ng sasakyan, naghanap na lang siya ng surplus. At ito nga mga boss, ayan na yung surplus na nakuha ni customer. Ayan na yung ilalagay ko ngayon. Sa pagkabit niyan mga boss, same procedure lang din naman ang gagawin nyo. Wala kayong ibang gagawin dyan kung di ibalik yung 3 bolt na number 12. Siguraduhin nyo lang mga boss na itong 3 bolt na number 12 is maipakapit nyo muna dito sa thread nya bago nyo siya hihigpitan. Ang pinakamahirap kasi mga boss, kaya lagi ako nagpapaalala sa inyo, is yung makalustred kayo. Diyan kasi ako allergic mga boss, yung nakakalustred. Ayaw na ayaw ko niyan. Kaya kung mapapansin nyo, panay ang paalala ko. Sa paghigpit naman dito sa oil cooler mga boss, sa mga bolt niyan, yung tamang higpit lang, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa transmission oil cooler nyo, pwede nyo na ngayon ibalik itong mga hose na tinanggal nyo mga boss. Nakikita nyo naman, madali ko lang na ilagay itong mga hose. Tapos gamit ka lang dyan ng plier para maikabit mo naman itong clamp dito sa hose. Actually mga boss, lahat yan nilagyan ko ng gasket maker bago ko inilagay itong mga hose nya, para sigurado ako na hindi siya magkakaroon ng leak. Yun nga lang mga boss, syempre sisiguraduhin nyo naman na pagkabit nyo dito sa bawat hose nya is maayos. Dapat nakalapat maigi yan. Hindi yung basta-basta nyo na lang isasalpak tapos hindi nyo man lang check upin. Maling pagtatrabaho yun. At pag okay na yan mga boss, dito naman ako ngayon sa thermostat nya. Sa totoo lang mga boss, napagawa na daw ito ni customer. Kaya lang ang tanong, hindi niya naman alam kung paano yung ginawa. Basta kasi iniwan niya na lang itong sasakyan nung makita niya naghalo yung langis tsaka yung tubig dito sa radiator, iniwan niya na lang. Tapos nung binalikan niya, finish na. Kaya ko lang naman nalaman yon dahil gusto ko sanang palitan yung thermostat nito. Dahil nga possible yung goma nito sa thermostat is na magana yun. Kaya lang ayon naman kay customer nang inayos daw ito is pinalitan daw itong thermostat niya. Kaya nung makita ko wala namang ganong diferensya itong thermostat niya, syempre bago ko ibinalik itong thermostat, nilinis ko muna itong makina niya. Sinaksakan ko ng hose yan para yung naghalong tubig at langis is lumabas siya dito sa loob ng makina. At nang sigurado na akong malinis yung lumalabas na tubig dito sa loob ng makina, inilagay ko na ngayon itong thermostat. Tapos yung housing niya mga boss, ibinalik ko na rin. Tsaka ako inilagay yung 2 nut na number 10. Kung mapapansin nyo nga mga boss, yung housing ng thermostat, pati itong lower hose, hindi ko na sila pinaghiwalay. Pwede naman yun. Tapos hihigpitan ko na itong mga nut niya gamit itong socket wrench sa number 10. Dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko dyan mga boss, dito naman ako ngayon sa auxiliary fan. Yan ang una kong ilalagay mga boss.
Ipipwesto ko na yan ng maayos, tsaka ako ngayon isusunod yung radiator. Sa paglagay naman ng radiator mga boss, dahan-dahanin nyo lang para mailapat nyo siya ng maayos. At pag okay na, pipwesto ngayon ako dito sa ilalim mga boss, dahil nga itong radiator niya, merong guide yan para hindi siya mawala sa alignment at pantay lang sila ng auxiliary pan. 2 bolt na number 10 mga boss ang ilalagay mo dyan. Magkabilang dulo ng radiator yan mga boss ha, ilalagay mo yung number 10 na bolt. Kaya naman merong bolt yan mga boss para pag nalubak ka, hindi aangat-angat itong radiator mo. At pag nahigpitan mo na yung 2 bolt na number 10, pwede mo na ngayon ilagay yung lower mount bushing niya. Ayan mga boss, yung nilalagay ko, yung rubber bushing niya. Ayan. Huwag niyong kalimutang ilagay yan mga boss para hindi siya magkaroon ng kalampag. Kabilaan niya, nakita nyo naman. At dahil nga sa okay na ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer, dito naman ako ngayon sa ibabaw. Ito namang cover ng radiator ang ilalagay ko. Pag nailapat mo na yan ng maayos mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong 2 bolt na number 10. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Kabilaan din yan mga boss ha, gaya nung sa ilalim niya, meron din yan 2 bolt na number 10. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan para wala siyang ingay. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 radiator support bracket niya. Ilapat mo yan maigi mga boss para hindi gagalaw-galaw itong radiator mo. Tsaka mo ilagay yung 2 bolt na number 12. Tapos gamit ka ng box lens number 12, higpitan mo na yan mga boss. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko naman yung isa pang hose dito sa radiator. Ayan mga boss. Pag inilagay nyo itong radiator hose mga boss, siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat nyo yan. Tapos yung clamp nya dapat maayos din syempre para hindi siya magkaroon ng singaw. Nakita nyo naman siguro mga boss kung paano ko inilalagay yung clamp. Gamit ka lang naman dyan ng plier. Tapos dito naman sa kabilang side, dahil di ko na sa inyo na ipakita yung pagkabit ko ng hose dyan, pero yung clamp nya, ganun din mga boss. Ilalagay mo rin siya ng maayos para maipit niya itong hose. At dahil okay na ako dito sa radiator, lilipat naman ako dito sa transmission mga boss dahil nga sa naghalo yung tubig nito at yung langis. Kailangan matanggal ko yung oil pan yan. Kaya lang dahil sa masyadong mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. Muli maraming salamat sa panonood. Sana wag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!